2 araw nang patay ang lalaki sa bahay. Ngunit hindi alam ng kanyang nobya at naghihintay pa rin sa kasalan. Akala pa niya ay nagtatampo sa kanya ang lalaki. Pero hindi niya alam na ang kanyang nobyo ay nabubulok na sa bahay. Malapit ng masayang ang tamang oras. Hindi na makapaghintay ang dalaga. Nagmamadali siyang umuwi, pero kara-rating lang sa apartment complex. Biglang umalingasaw ang mabahong amoy. Sa pagkabahala ng dalaga, bigla niyang binuksan ang pinto at pumasok. Ngunit ang bumungad sa kanila ay isang bangkay na tigib sa lamig. Wala na siya. Paano ito nangyari? Chuhan, bakit ganito ang nangyari? 2 araw lang ang nakalipas, malusog pa si Shennan. Bakit bigla na lang siya ganoon? Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Hindi ko alam. Malinaw naman na laging malakas siya. Hanggang sa basahin ng ama ang resulta ng pagsusuri. Doon niya naunawaan. Sinampal niya si Chuhan. Dahil pala may leukemia ang binata. Ngunit hindi alam ni Chuhan. Sa puntong ito, napagtanto ni Chuhan na marami siyang nagawang pagkakamali. Sa loob ng 6 na taon, palagi siyang may dahilan upang iwasan ang kanyang nobyo. Alam ni Fu Shennan na si Chuhan ay umiibig lamang sa kanyang unang pag-ibig. Ngunit nais pa rin niyang subukang mag-propose kay Chuhan. Alam niyang kung hindi dahil sa pag-alis ni Tujo sa bansa. Hindi sisang-ayon si Chuhan na makasama siya. Pero hindi pa siya nakaka-propose. Nalaman na lang niyang nalaman ni Chuhan na bumalik sa bansa si Tujo. Sa nakangiting mukha ni Chuhan, nasaktan ng labis si Shennan. Lalong lumala ang kanyang sakit. Tanging gamot na lang ang kanyang sandalan. Una, balak niyang magpa-opera. At aalis na si Su Chuhan. Hindi inaasahang umuwi si Tujo mula sa ibang bansa. Agad siyang nagmaneho ng diretso kay Shennan. Walang oras para iwasan. Diretso siyang nabangga. Ngunit nang makita ni Su Chuhan na si Tujo ang nasa loob ng sasakyan, pinabayaan niya si Shennan na naghihingalo sa lupa. At minadaling sinabing iligtas ang buhay ni Tujo. Bahagya lang itong gasgas. Okay lang. Kailangang maagapan agad ang lalaking nakahiga dyan sa baba. Baka malagay siya sa pangan. Chuhan, ang sama ng pakiramdam ko. Bilisan niyo, inuutusan ko kayong iligtas muna siya. Sa sandaling iyon, napagtanto niya. 6 na taon na pala. Hindi kami nahal ni Su Chuhan kailanman. Sinabi sa iyo ng nurse. Kung walang taong nagdala sa iyo, namatay ka na sana sa tabi ng daan. Nagpupunyagi kang humakbang sa pasilyo. Nakita mo ang iyong nobya na nag-aalaga kay Tujo. Siya mismo ang nagpakain sa kanya ng sopas. Nang mapaso ang dila niya, siya pa mismo ang hamihip nito para sa kanya. Ang close naman nila, no? Nakita ni Shennan ang eksenang ito. Nasaktan siya ng sobra. Bakit ka nandito, Su Chuhan? Anong ginagawa mo? Alam mo ba, siya mismo ang tumusok sa akin kagabi. Alam ko. Ano? Hindi niya inasahang alam ni Su Chuhan ang totoo. Pero naniniwala siya sa dahilan ni Tujo na hindi sanay sa pagmamaneho ng kotse. Kaya nagkamali siya sa pagtapak sa gas. Noon, halos sumuko na siya. Pero ang babae ay naniniwala pa rin sa kasinungalingang iyon. Akala mo pa nga ay okay lang siya. Hindi na kailangang pag-usapan pa. Nang ikaw ay aalis na. Tinawag ka ulit ni Su Chuhan. Pinilit niya siyang maglaban ng brief ni Tujo ng sarili niyang kamay. Parang natigilan si Shennan. Gusto mong labhan ko ang brief ni Tujo. Ano naman ang isang brief? Noon, ang mga gamit sa bahay. Ikaw kasi ang naglaba eh. Umalis ka na, kailangang magpahinga ni Tujo. Nang umuwi siya sa bahay, napansin niya. Su Chuhan. Tapos siya pa ang nag-uwi kay Tujo. Pinapaalis pa ako sa kwarto para kay Tujo. Tulog ka na lang muna sa sala. Ano, Su Chuhan? Ito ang ating silid tulugan para sa bagong kasal. Hindi pa nga kami ikinasal. Pinapasok mo na ang ibang tao. Sa tingin mo ba, tama iyon? Saglit lang naman mananatili si Tujo. Hindi naman siya magtatagal. Isang maliit na bagay lang ito. Kailangan pa bang pag-awayan? Ngayon ko lang nalaman. 6 years, sinubukan mo, joke lang.
Sa huli, wala talaga akong kwenta. Sobrang sakit, lumalala ang kanyang sakit. Agad siyang uminom ng gamot ng mag-isa. Pagkatapos, tumawag para magpa-schedule ng operasyon. Gusto niyang maoperahan at umalis kaagad. Hindi inaasahan, ayaw pala siyang pakawalan ni Tujo. Binasag niya ang gitara ni Suchuhan. Pagkatapos ay sinaktan pa niya ng malupit ang sarili niya sa ulo. At isinisi ang lahat kay Fu Shennan. Umiiyak na nagsabing tiningnan lang ng sandali ang gitara. Ay sinaktan na siya nito. Hindi alam ni Suchuhan ang totoo. Kaya sinisi niya si Shennan. Nagmamadaling nagpaliwanag si Fu Shennan. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tingnan ang surveillance camera. Agad na sinira ni Tujo ang pulse areas ni Suchuhan. Nasira na ang pulse areas. Ang pulse areas na ito ay noong kolehiyo pa. Ito ang aming pinagpalitang tanda. Ngayon ay nasira na ni Fu Shennan. Fu Shennan. Talagang hindi ka maintindihan. Agad akong maghahanap ng tao para ayusin ang pulse areas na ito. Sumama ka sa akin. Gusto niyang magmakaawa kay Chuhan para iligtas siya. Pero sinabi ni Tujo na mag-ayos agad siya ng pulse areas. Hindi inaasahang ang pag-alis na ito ay magiging panghabang panahon. Napaandar-andar si Fu Shennan papunta sa kanyang kwarto. Para hanapin ng espesyal na gamot. Nang buksan ng drawer, nawala na ang gamot. Dahil simula nang lumipat si Tujo sa kwarto niya. Itinapon niya ang lahat ng mga gamot na ito. Balak ni Shennan na ipatawag ang mga gamot. Pero sinabi sa kanya na walang pera sa kanyang card. Doon niya nalaman na kinuha ni Chuhan ang 300,000 dolyar na pondo para sa kanyang kaligtasan. Upang ipaayos ang pulse areas na binili ni Tujo para sa kanya. Agad niyang tinawagan si Chuhan para humingi ng tulong. Ngunit si Su Chuhan ay naniniwala na siya ang nagumpisa ng gulo. Pinilit siyang humingi ng tawad ng harapan kay Tujo. Bago siya patawarin, agad niyang pinatay ang tawag ni Shennan. At sa pagpatay niya sa tawag na iyon, ay kinuha rin ang buhay niya. Sa sandaling siya'y bumagsak, naalala niya ang mga alaala ng nakaraan. Yun pala, may panahon na napaka-sweet nila. Yun pala, si Su Chuhan ay nanatili para sa kanya noon. Sabay silang nagdiwang ng kaarawan. At sabay rin silang nagtawanan. Ang huling pagiging malambing ni Chuhan ay ang patalim na tumimo sa puso ni Shennan. Tumanggap ng tawag si Su Chuhan mula sa bridal shop. Sinabi nila sa kanya at kay Shennan na pumunta para sa isang fitting. Pero nang makarating siya sa harap ng kanyang kwarto, tumawag siya ngunit walang sumagot. Akala niya galit pa rin si Shennan sa kanya. Kaya binalaan niya ito, kung hindi siya lalabas, bukas, huwag na siyang pumunta sa kasal. Hindi inaasahang talagang hindi siya dumating. Nang hindi lumabas si Shennan, nagalit siya at sumama kay Tujo para magsubok ng kasuotang pangkasal. Nang makita ito ni Tujo, agad niyang inalok na pakasalan si Chuhan. Tujo, huwag kang magbibiro. Itinuturing kitang isang mabuting kaibigan. Hindi ako nagbibiro. Ako ang taong gusto mo. Hindi si Fu Shennan. Hindi mo siya gusto. Bakit mo pa siya gustong pakasalan? Hindi naman ganoon. Ano ba talaga? Sa loob ng 6 na taon, hindi mo hinayaang mahawakan ka ni Shennan. Naghihintay ka sa akin, di ba? Sige na. Dito na lang tayo magsubok ng kasuputan ngayon. Hintayin mo lang, darating ang araw. Naluluwag ka sa harap ko at magmamakaawa. Kinabukasan, nadiskubre ni Tujo na patay na si Fu Shennan. Pero hindi niya sinabi, at lihim na isinara at kinainan ng pinto. Ginawa niya ito para kunin ang lugar ni Shennan at pakasalan si Su Chuhan. Hindi nakikita ni Chuhan si Shennan. Nag-aalala siya sa kanyang puso. Nagkukuro-kuro ang lahat na baka may nangyari sa lalaking ikakasal. Hindi inaasahan. Sinabi ni Tujo na tiyak sinadya ito ni Fu Shennan. Kagabi, nakita pa niya si Fu Shennan na umiinom sa labas. Nang marinig ito ni Su Chuhan, inisip niya. Si Fu Shennan ay walang basang naghahanap ng gulo. Kailangan mong umuwi at tanungin siya ng malinaw. Pagdating sa pintuan, kumatok siya sa pinto ngunit hindi ito lumabas. Su Chuhan ay hinampas ang pinto at pumasok ng diretso. Sa sandaling bumukas ang pinto, siya ay nabigla. Si Fu Shennan ay tahimik na nakahiga sa kama. Maingat na binaligtad ni Su Chuhan ang katawan niya. Doon niya napagtanto na patay na pala si Shennan.
问宿命是否加多久才直接带永久一步掉不休？恋人都回首到接受到放水到回首就。Chuhan. Huwag ka nang tumingin. Nagkukunwari lang sigurong natutulog yan. Nagkukunwaring natutulog. Anong ibig mong sabihin? Kaninang umaga, hinanap ako ni Fu Shennan. Hindi daw niya ako papayag ang pumunta sa kasal mo. At pinalo din ako. Nanunood ang lahat. Ilang beses na akong nasaktan. Ayos lang kahit masugatan ako ng kaunti. Pero ayokong ipakasal si Chuhan sa kanya. Si Shennan ay isang walang hiyang marahas. Sisirain niya ang buhay mo. Fu Shennan. Paulit-ulit mo nang ginugulo si Tuzhou. Binaliwala ko lahat, pero sobra ka na talaga sa pagkakataong ito. Umabot na tayo dito. Magkukunwari ka pa ring natutulog. Sige. Papatulugin kita. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Mas tumitindi ang amoy. Parang, amoy ng nabubulok na bangkay. Chuhan, sigurado ka bang ayos lang ang mapapangasawa mo? Fu Shennan. Hindi na siya humihinga. Patay na siya. May namatay. Anong ginagawa mo dyan? Tumawag ka ng ambulansya. Tama. Paano nangyari to? Chuhan. Anong nangyari sa'yo? Ang Shennan High ay malakas pa kahapon. Paano nangyari to? Chuhan. Sabihin mo sa akin, anong nangyayari? Hindi ko alam. Malakas naman siya lagi, eh. Hindi mo talaga alam o nagkukunwari ka lang. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, tuwing nakikita ko siya, namumutla ang mukha niya. Yun pala, mayroon siyang leukemia, stage 4. Ano? Ikaw ang mapapangasawa niya. Hindi mo ba alam na malubha ang sakit niya? Anong klaseng kasintahan ka? Paano nangyari to? Hello, nasaan po ang pasyente? Doktor. Dali, sagipin niyo po ang manugang ko. Huwag kang mag-alala, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Kumusta po? Pasensya na po, wala na po siya. Wala na po kaming magagawa. Pakitawagan na lang po ang punerarya. Paano nangyari yun, Dok? Kamatayan lang ng manugang ko, eh. May pag-asa pa siyang mabuhay. Nakikiusap ako. Kailangan natin siyang iligtas. Kamatay lang. Imposible. Mayroon ng mga lalit patay ang katawan. At may mga senyales ng pagkabulok. Ang oras ng pagkamatay ay hindi bababa sa 2 araw. Ano? 2 araw. Paano nangyari yun? Ang sabi ni Tuzhou. Kagabi lang daw niya nakita si Fu Shennan. Hindi tama yan. Hindi ba't sabi mo, sinaktan ka pa ni Fu Shennan? Ipaliwanag mo nga.
Sige na. Nakita mo ba si Fu Shennan kaninang umaga? Ang kukulit niyo rin eh. 2 araw nang patay ang tao. Paano siya makakabangon para manakit ng tao? At saka, bilang kaanak ng biktima. Hindi ba ninyo alam? Kapag nakaranas ng matinding pagkabigla, may panganib ng bigla ang kamatayan anumang oras. Sa pagtingin sa kalagayan ng namatay, malaki ang posibilidad na siya ay nakaranas ng matinding pagkabigla 2 araw bago bigla ang namatay. Chuhan, tulungan mo ako. Ipinapakita ng bakas sa aparador na, bago mamatay, binuksan ng biktima ang cabinet para maghanap ng gamot para iligtas ang sarili. Pero hindi ko alam kung bakit. Bamaygo ang pagliligtas sa sarili. Siguro'y labis siyang naghirap. Huli na ang lahat para sabihin pa yan. Ilibing na natin ang yumao. Tara na. Ang walang pakiramdam naman ng mga so. 2 araw nang patay ang manugang. Walang nakakaalam. Nabalitaan ko, dahil si Suchuhan bago ang kasal, ay kasama pa rin ang dati niyang nobyo. Kaya nagkasakit ang groom. Walang tumulong man lang. Buong pusong mahal siya ng lalaking ikakasal. Pero ganyan ang kinahinatnan. Nakakaawa naman. Tara na. Chuhan, huwag kang masyadong malungkot. Sabi nga ng doktor kanina. Biglang nagkasakit si Fu Shennan. Biglaan siyang namatay. Labis din kaming nasasaktan. Pero isa lang itong aksidente. Ang masasabi ko lang ay, kawawa naman si Fu Shennan. Bago pa man umalis, nagdusa pa ng husto. Papa. Tumawag sa akin si Fu Shennan bago siya namatay. Ako. Hindi ko sinasagot ang tawag. Ano? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Anong ginagawa mo noon? Ako. Tinutulungan ko si Tujo mag-ayos ng gamit. Kaya binaba ko yung tawag niya. Paano ba kita sasabihan? Wala ka na talagang pag-asa. Chuhan. Kung nagmalasakit ka lang kay Fu Shennan, hindi sana humantong sa ganito ang lahat. Kasalanan natin to kay Fu Shennan. Chuhan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Noong mga panahong iyon, abala tayo sa trabaho. Normal lang na hindi siya sumagot. Sino bang nakakaalam na inatake siya noon? At saka, kasalanan niya rin naman. Huwag mo nang sabihin. Fu Shennan, mula ngayon. Si Su Chuhan ay babae ko na.
Fu Shennan. Sa buhay na ito, may utang na loob sa iyo ang pamilya namin. Sa susunod na buhay, hanapin mo ang taong magmamahal sa iyo. Anak ko. Kasalanan namin ito sa iyo. Magpahinga ka na. Chuhan. Samahan mo si Fu Shennan sa huling hantungan niya. Naway sina Fu Shennan at Su Chuhan magkasama magpakailanman. Naway sina Fu Shennan at Su Chuhan magkasama magpakailanman. Kung noon ko pa sana napansin ang kakaibang kilos mo. Kung noong araw na iyon, sinagot ko ang telepono mo. Fu Shennan, hindi ka pa pala patay. Nakikiramay ako sa asawa ko. Ang bata pa, ang hirap na ng buhay. Kawawa naman ang mabait kong manugang. Lagi ka naming maaalala. Magpahinga ka na, huwag kang mag-alala. Sa susunod na buhay, sana'y maging tunay kang masaya. Hindi ba't patay na ako? Nasaan ako? Wen Quan, gising ka na pala. Nasaan ako? Impyerno ba ito? Hindi ito impyerno. Bahay ito ng mga go. Wala kang maalala. Oo nga pala, 10 taon kang comatose. Normal lang na may mga bagay kang hindi maalala. Sandali lang. Tatawagan ko agad ang tito at tita mo. Comatose ng 10 taon. Kaya pala, ang katawan na ito. Ang pangalan ay Go Wen Quan. Ah, ganoon pala. Ang may-ari ng katawang ito. Ang pangalan ay Go Wen Quan. Anak ng pinakamayamang pamilya Go sa Jiangqing. Noong 8 taong gulang, dahil sa mataas na lagnat, nawalan ng malay hanggang ngayon. Coma sa loob ng 10 taon. Hindi ko inaasahan, lilipat ang kaluluwa ko sa katawan niya. Wen Quan. Ang mabait kong anak. Sa wakas, nagising ka na rin. Halika rito, para makita kitang mabuti. Anak. Mabuti at nagising ka. Lahat ng yan ay dahil sa pag-aalaga ni Mozu sa'yo. Sa loob ng nakaraang 10 taon. Kailangan mong, siya ang pakasalan mo at maging may bahay ng mga go. Magkasundo at nagmamahalan ang mga magulang. Isang tapat na kasintahan. Ang buhay ko. Parang pwede nang magsimula ulit. Simula ngayon. Gwen Quan na ang itatawag ko sa sarili ko. Chuhan, nakauwi ka na pala. Chuhan, hinugasan ko na yung prutas para sa'yo. Kumain ka. Sakto ang uwi mo para sa hapunan. Ngayon, ipinagluto kita ng paborito mong tinulang manok.
Chuhan. Medyo malamig na ang panahon ngayon. Naghanda ako ng mga halamang gamot. Magbabad ka na ng paa. Para uminit ang katawan mo. Shennan. Huwag kang umalis. Shennan. Shennan, huwag kang umalis. Shennan. Shennan, huwag kang umalis. Binibining Su. Tapos na po ang kanin. Kain na po kayo. Hindi ako kakain. Wala akong gana. Ate Zuong. Gabi-gabi bago matulog, umiinom ako ng tubig na may pulot. Bakit walang tubig sa baso? Hayaan mo na. Ikuha mo ako ng gamot sa sakit. Ate Zuong. Kung walang tubig na may pulot, huwag na lang. Naubusan na ako ng napkin. Hindi ka pa marunong bumili. Madam, ang tubig na may pulot at napkin mo. Dati ay si Fu Shennan ang nag-aasikaso para sa iyo. Zuong, ako na ang gagawa para sa iyo. Pagkatapos magtrabaho, gusto ni Chuhan uminom ng matamis. Kaya lalagyan ko ng pulot ang unang baso ng tubig. Pagkatapos uminom, mas magiging komportable siya. Pangalawa, pangatlong baso, maligamgam na tubig lang. Ang regla ni Chuhan ay tumatagal ng 7 araw. Sa unang 3 araw, malakas ang daloy. Gamitin mo yung panggabi. Pagkatapos ng 3 araw, yung ordinaryo naman. Okay na yung pang-araw. Akala ko kaya ko, pero pag wala siya, ang hirap pala. Sanayin ang sarili ko. Ate Zuong. Bakit may amoy yung sahig? Umuwi kagabi si Tujo. Nagsuka siya ng nagsuka. Buong gabi akong naglinis. Pero yung amoy. Baka matagalan bago mawala. Madam. Alam kong matalik mong kaibigan si Tujo. Pero may mga bagay akong gustong sabihin. Noong nabubuhay pa si Mr. Fu. Lahat ng gamit sa bahay ay maayos. Pero simula nang lumipat dito si Tujo, ang buong bahay ay naging magulo. Ilang beses ko pang nakita. Nahating gabi na. Inuuwi siya ng mga kaibigan niya. Sige, naiintindihan ko. Hindi pumupunta si Shennan sa bar para magpuyat. Lalong hindi niya pinababayaan ang sarili niya.
Ate. Malapit na akong yumaman ng husto. Halika rito, inom tayo. Inom. Anong iinumin mo? Ate, halika na dali. Hayaan mo akong halikan ka. Chuhan. Bakit ikaw? Saan ka nagpunta kagabi? Bakit ang dami mong nainom? Mayroon akong kliyenteng inasikaso kagabi. Alam mo naman, may mga boss doon. Hindi maiwasang uminom. Pero, Chuhan, huwag kang mag-alala. Ito ay mga kahilingan lang sa trabaho. Hindi ako pupunta sa mga ganyang lugar ng mag-isa. Hindi mo kailangang magpaliwanag. Uminom ka ng katamtaman. Mag-ingat ka sa kalusugan mo. Fu Shennan, pakuha naman ako ng gamot sa sikmura.